Mga minamahal kong kapatid, makinig ng mabuti sa banal na tawag na ito. Narito ang 8 masasamang bagay na kailangan ninyong agad na alisin sa inyong tahanan. Posibleng lihim na naglagay ang mga alagad ni Satanas, ang dakilang manlilinlang ng mga artepakto sa inyong bahay. Ang mga bagay na mukhang hindi nakakapinsala sa mga hindi nakakaalam ay maaaring paraan niya upang makapasok o magdala ng kaguluhan. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Pakinggang Korino 2:11, huwag nating hayaang lokohin tayo ni Satanas, sapagkat alam natin ang kanyang mga plano, ngunit ilang sa atin ang nananatiling bulag. Hinintay ang mga panganib na ito sa paligid natin. Tinatanong ng Roma 10:14, paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Tanggapin ito bilang isang agarang aral sa Espiritu, isang babala mula sa itaas. Kayo, mga hinirang, ay kailangang maging mapagbantay, sapagkat tuso ang kaaway. Nagtatago siya ng panganib sa mga bagay na mukhang walang sala. Manalangin, suriin ang inyong tahanan para hanapin ang mga kasamaan na ito at palayasin sila bago nila sirain ang inyong mga pagpapala. Si Satanas ay nanirahan sa 8 pang-araw-araw na bagay na ito. Gaano man ka hindi mapanganib ang mga ito, hayaang bawiin ng Diyos ang inyong tahanan sa pamamagitan ng pag-alis ng mga ito. Sabihin ang Amen kung determinado kayong sumunod. 1. Panaginip trap. Ang mga panaginip trap na hinintay ng ilang tribong katutubong Amerikano, particular na ang Ojibwe Chippewa, ay iginagalang dahil sa kanilang simbolismo ug masining na pagkakagawa. Pinalamutian ng mga balahibo at kwintas. Ang mga bilog na balangkas na ito ay hinabi ng lambat sa gitna. Ang tradisyonal na paniniwala ay sinasala nila ang mga panaginip. Hinintay lamang ang mga magaganda habang pinipigilan ang masasama hanggang umaga. Mukhang hindi nakakasama, kahit na nakapapawi, di ba? Ngunit pakinggan ito, mga minamahal. Sinasabi ng 2 Korinto 1:4 na si Satanas ay nagpapanggap bilang anghel ng liwanag. Ang pangkukulam ay madalas nagtatago sa likod ng mga mapanlinlang na alindog. Ang mukhang payapang palamuti ay maaaring maging pintuan ng kasamaan. Maaaring magmalaki ang iba na sinasabing ang mensahe ay hindi iginagalang ang kultura ng katutubong Amerikano. Nais kong linawin, hindi ko layunin na saktan ang anumang kultura. Tungkulin natin bilang Kristiyano na igalang ang iba, ngunit kailangan nating maging mapagbantay laban sa anumang maaaring magpaligaw sa ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ang palaging unang prioridad. Ang Efesos 6:12 ay nagpapaalala. Ang laban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Babala ng Deuteronomio 7:26. Huwag magdala ng anumang kasuklam-suklam sa iyong tahanan, o ikaw ay itatakda para sa kapahamakan. Ituring ang mga bagay na ito bilang sinumpa, kasuklam-suklam, sa kabila ng mga bansang pagano na tumukso sa Israel, sa kanilang mga Diyos. Inutos ng Diyos, wala kang ibang Diyos kundi ako. Ang aral na ito ay nananatili. Ang idolo ay anumang sumusubok na palitan ang tiwala kay Kristo. Hindi ba't nakikita ninyo, mga hinirang, ang pagdadala ng mga bagay na ito sa tahanan ay nag-aanyaya ng espiritu ng kompromiso kahit hindi sinasadya. Sa paglipas ng panahon, nanganganib kayong makipag-ugnayan sa bagay na iyon ug lumihis mula sa tunay ninyong sarili kay Kristo. Sinasabi ng Roma 10:2, huwag kayong maging katulad ng mundong ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Gawing ito ang inyong alarma. Kahit ang isang mukhang hindi nakakapinsalang panaginip trap ay maaaring magpaligaw mula sa Diyos. Ang pag-iingat nito ay isang banayad na paraan ng pagtitiwala sa isang anting-anting sa halip kay Jesus Kristus, ang tunay na batong pundasyon ng inyong pananampalataya o kapayapaan.
Alisin agad ang inyong panaginip trap. Bigyan ng puwang ang Diyos. Huwag hayaang hadlangan ng emosyon o bias sa kultura ang inyong pagtingin sa mga katotohanang espiritual. Inuutusan kayong maging maingat. Ngunit ang kaaway ay gumagawa kahit sa mga pinakahindi nakakapinsalang bagay. To salvia. Hindi ako tumutukoy sa malalim na karunungan ng mga espiritual o sa damong ginagamit sa sopas ng manok o pabo ng Thanksgiving. Hindi. Ang tinutukoy ko ay ang ritual na pagsunog ng salvia na pinaniniwalaan ng marami na may epektong nakapagpapagaling o antibakterya. Huwag magpaloko. Kung ang layunin lamang ay alisin ang mikrobyo, ito ay maaaring mukhang hindi nakakasama. Ngunit madalas, ang pagsunog ng salvia ay bahagi ng mga ritual na espiritual, seremonya ng paglilinis, o mga gawaing okultismo. Ang ating mga kaaway ay tuso. May kakayahang gawing normal ang mga aksyon na dapat mag-alala sa atin. Sa Hardin ng Eden, ang ahas ay tuso, bumubulong ng pagdududa sa isipan ni Eva. Genesis 3:1. Tulad ng dati, ginagamit ng kaaway ang mga pangkaraniwang gawain upang makapasok sa inyong buhay espiritual. Ang isang mukhang hindi nakakapinsalang gawain para sa kalusugan ay nagbubukas ng pintuan sa isang mapanganib na landas ng espiritu sa pangkukulam. Ang salvia ay hindi basta halaman. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para tawagin ang mga demonyong espiritu o gawing mas kaaya-aya ang kanilang kapaligiran. Ang Efesos 5:11 ay malinaw. Huwag makibahagi sa mga gawaing walang bunga ng kadiliman, kundi ilantad ang mga ito. Mga minamahal, kayo ay tinawag upang lumakad sa liwanag o tanggihan ang mga gawaing konektado sa plano ng dyablo. Ano man ang motibasyon, alisin ang anumang salvia mula sa inyong tahanan. Huwag bigyan ang kaaway kahit isang maliit na puwang. Magtiwala sa Diyos na kayang linisin kayo ng buo. Protektahan ang inyong tahanan at kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, hindi sa mga paraan ng mundo. 3. Baraha ng tarot. Sa usapin ng panghuhula, kung saan mahalaga ang papel ng mga barahin ng tarot, ang mensahe ng Diyos ay malinaw at mahigpit. Sinasabi ng Deuteronomio 10:10-12, huwag magkakaroon sa inyo ng sino mang gumagawa ng panghuhula, pangkukulam, o tumatawag ng mga espiritu. Ang mga gumagawa nito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ang Levitico 90:6 ay nagbabawal din sa paghihintay ng mga palatandaan o paggawa ng panghuhula. Kapag umaasa kayo sa mga barahan ng tarot para sa gabay, inilalagay ninyo ang inyong pananampalataya sa iba kaysa sa Diyos. Huwag magpaloko. Mga minamahal, gagamitin ni Satanas ang inyong tiwala upang ilayo ang inyong puso mula sa kaligtasan. Ang pang-akit ng mga mukhang hindi nakakapinsalang barahan na ito ay nagtatago ng kanilang kakayahang magdala ng kadilimang espiritual at ilayo ang inyong puso mula sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibinigay na ng Diyos ang lahat na karunungan at kaalaman na kailangan ninyo. Tinasabi ng Juan, chapter 26, na ang banal na espiritu ang pinakadakilang guro. Kinukumpirma ng Efeso 3:10 na ang walang kamali ang salita ng Diyos ay nagpapakitang walang hanggang karunungan sa pamamagitan ng simbahan. Bakit maghihintay ng gabay mula sa mundo kung ang Diyos ay nagbibigay ng perpektong karunungan? Tanggihan ang mga kasangkapan ng panlilinlang na ito. Mga hinirang, itapon agad ang anumang barahan ng tarot, manalangin, magbasa ng Biblia, at lumapit sa inyong tagapagligtas. Pakinggan lamang ang salita ng Diyos. Sundan siya lamang. 4. Kristal. Kagiliw-giliw kung paano ang pilosopiyang New Age ay banayad na sumisiksik sa mga pang-araw-araw na bagay tulad ng mga kandila, tela, at dekorasyon ng bahay. Ang mga kristal, partikular na, ay kaakit-akit o isinusulong bilang mga kasangkapan
sa pagpapagaling o enerhiya. Ngunit, napansin ba ninyo na ang mga tindahang ito ay bihirang magpakita ng krus o Biblia? Malinaw ang dahilan. Ang mga bagay na ito ay madalas nagdadala ng espiritu na salungat sa salita ng Diyos. Ang mga kristal, hiyas, at bato ay tunay na mga likha ng Diyos, kahanga-hanga sa kanilang kagandahan. Gayunpaman, kailangang maging maingat. Babala ng Deuteronomio 7:96. Huwag magdala ng anumang kasuklam-suklam sa iyong tahanan, o ikaw ay itatakda para sa kapahamakan. Ituring ang mga bagay na ito bilang sinumpa. Kasuklam-suklam. Kapag bumibili ng kristal, bigyang pansin ang sistemang espiritual na kasama nito. Madalas, ang mga pahayag sa packaging ay nagmumula sa mga paniniwalang pagano, ginagamit sa mga ritual ng New Age, manipulasyon ng enerhiya, o pagpapagaling. Ang mga kristal ay nagbabago mula sa mga simpleng bagay patungo sa mga kasangkapan ng panlilinlang na espiritual. Kami, mga mananampalataya, ay nagpapahayag na kami ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Isayas 43:5. Ang pagpapagaling ay nasa kay Kristo na nagdala ng ating mga kasalanan at sakit. Ang paghihintay ng pagpapagaling mula sa mga kristal ay pag-alis kay Jesus at pagkahulog sa pagsamba sa idolo. Kung meron kayong mga bagay na ito para sa mga layuning ito, alisin agad ang mga ito. Tanggihan ang mga huwad na gawa ng dyablo ug magtiwala kay Jesus Kristus, ang tunay na lunas. 5. Mga rebultong relihiyoso. Ang paksang ito ay maaaring makaapekto, lalo na sa ating mga kapatid na Katoliko na nagpapahalaga sa mga rebultong relihiyoso, ang mga eskultura ng mga santo, si Jesus Kristus, ang Birheng Maria o iba pang mga figura ay mahahalagang bagay na nilayon upang magbigay inspirasyon sa debosyon at magpaalala ng mga gawa ng mga banal. Kung dito lamang nagtatapos, maaaring hindi ito nakakasama. Ngunit para sa marami, ito ay lumalampas sa hangganan. Ang paglipat mula sa paggalang tungo sa pagsamba ay mapanganib. Sinasabi ng Exodo 20:4-5, huwag kang gagawa ng anumang larawang inukit na kahawig ng anumang nasa langit, lupa o tubig. Huwag kang yuyuko sa kanila, mga minamahal. Ang pagsamba sa idolo ay nagbabanta kapag inilalagay natin ang ating tiwala sa mga materyal na bagay kaysa sa Diyos. Ang nagsimula bilang pagpapahayag ng pananampalataya ay maaaring pumalit sa malalim, personal na relasyon sa Diyos. Sabi ni Jesus sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa Kanya lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Kung ang isang rebulto, hindi ang kanyang espiritu, ang inspirasyon ninyo, muling pag-isipan. 6. Mga nobela ng kasamaan. Ang inyong isipan ay ang pintuan sa inyong kaluluwa at ang mga binabasa ninyo ay may kapangyarihang hubugin ang inyong puso. Pinapayuhan tayo ng Filipos. Paroot, mga kapatid, isipin ang anumang totoo, marangal, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, ug kapuri-puri. Iwasan ang mga aklat na hindi nagbibigay luwalhati sa Diyos o naglalapit sa inyo sa Kanya. Tanungin ang inyong sarili, sino ang niluluwalhati ng aklat na ito? Isang nakababahalang uso ang tumataas na pagkonsumo ng mga nobela tungkol sa mga pantasyang sexual o imoralidad. Ang mga aklat na ito ay hindi lamang para sa libangan. Maaari silang maging armas ng dyablo na nagtutukso sa inyo sa kasalanan o inilalayo ang inyong puso mula sa Diyos. Tinitiyak ng 1 Korinto 10:13. Tapat ang Diyos, hindi niya hahayaang tuksuhin kaayo ng higit sa kaya ninyo. Ngunit ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang tukso ay ang pagbabasa ng mga banal na aklat. Ang Roma 12:2 ay nag-aanyaya, huwag kayong maging katulad ng mundong ito.
kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Punan ang inyong isipan ng mga bagay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Pakinggan ang banal na espiritu sa inyong mga binabasa. Kung mahina ang inyong kapanatagan sa espiritu, iwasan ang mga nobela na may kinalaman sa demonyo. Naway palakasin ng Biblia ang inyong pananampalataya. Luwalhatiin ng Diyos. 7. Mga laruang may masamang tendensya. Ang pagpapalaki ng mga anak sa pananampalataya ug moralidad ay isang banal na responsibilidad. Ngunit ang mga laruan na ibinibigay natin sa kanila ay maaaring palakasin ang kanilang pananampalataya ug magtanim ng pagdududa. Ang mga laruan na naglalarawan ng pangkukulam ug demonyo ay labag sa mga halaga ng Biblia tungkol sa pag-ibig, habag at tiwala sa Diyos. Ang mga laruan ay hubog sa pananaw ng mga bata sa mundo. Gaano man ka-cute ang mga figurang may temang demonyo, may kapangyarihan silang gawing hindi sensitibo ang mga batang isipan sa kasamaan sa pamamagitan ng paggawa nitong kapana-panabik. Ang Efeso 11 ay malinaw. Huwag makibahagi sa mga gawaing walang bunga ng kadiliman. Dapat pumili ang mga magulang ng mga laruan na nagtataguyod ng katotohanan ng Diyos, nagtuturo ng karakter, at nagkukwento ng mga salaysay sa Biblia. Ang mga set ng Arko ni Noah, mga figurang David ug Esther, o mga puzzle ng Biblia ay nagbibigay inspirasyon sa pag-asa at tiwala. 8. Masasamang alahas. Marami ang naniniwala na ang mga bagay tulad ng mata na nakakakita nga ug nga lahat, tingsing ng mason o alahas laban sa masamang mata ay nagdudulot nga swerte ug proteksyon. Pakinggan ng mabuti. Ang mga artepaktong ito ay hindi nag-aalis ng kasamaan, kundi nagdadala nito. Nagdadala sila ng masasamang espiritu sa inyong buhay. Bakit? Dahil paulit-ulit na ipinagbabawal ng Biblia ang mga ritual na nagmula sa pagsamba sa mga idolo ng mga pagano. Sinasabi ng 1 Korinto 10:21, ang mga handog ng mga pagano ay iniaalay sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Hindi kayo maaaring uminom ng kopa ng Diyos at ng mga demonyo. Ang mga bagay na ito, kahit gawa sa ginto o pinalamutian ng mahahalagang bato, ay may malaking presyong espiritual. Ang pagkapit sa mga ito dahil sa kagandahan ug halaga ng sentimental ay panlilinlang. Konektado sila sa mga madilim na sistema, New Age, Reiki, o alahas ng santo na nagdudulot ng maling pagsamba. Pakinggan, mga hinirang, ang tabing ay napunit sa krus ni Jesus. Hindi ninyo kailangan ng mga anting-anting ug manalangin sa mga santo. Si Pedro ay isang tao lamang. Kahit na dakila bilang lingkod ng Diyos, huwag manalangin sa kanya ug sa iba. Manalangin sa Ama na nag-ampon sa inyo. Alisin ug sirain agad ang mga bagay na ito. Huwag hayaang manatili ang impluensya nila. Magnilay. Bakit ako naghahanap ng kaginhawahan sa labas ni Kristo? Saan nag-alinlangan ang aking pananampalataya? Gawin itong pagkakataon upang makipag-ugnayan muli, lumuhod, humingi ng kapatawaran, at manalangin na punuin kayo ni Jesus ng kanyang presensya. Kung hinintay ninyo ang kaligtasan ug lakas mula sa mga bagay na ito, kilalanin na si Kristo lamang ang sapat. Sapat ang kanyang biyaya. Ang kanyang liwanag ay higit sa anumang maling autoridad. Halina, mga hinirang, mamuhay ng buo sa kapangyarihan at kalayaan na ibinigay ni Kristo. Alisin ang anumang hadlang ug hayaang ang kanyang espiritu lamang ang manirahan sa inyong tahanan at pusos. Sabihin ang Amen kung si Kristo ang inyong tagapagligtas at tinatanggihan ninyo ang mga kasinungalingan. Pagpalain kaayo.